mga obispo na sila San Basilio at San Gregorio. Hilingin natin ang kanilang panalangin at matutunawa tayo sa kanilang halimbawa upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ko ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang ating bayan, ang ating simbahan, ang mga tumutulong sa atin. Dasal natin ang mga may sakit tulad ng Leoncia, Teresita, Sister Terry, Roger, Julie, Juliet, Lerma, Remy, Josephine, Myla, Fe, Woody, Cherry, Alona, Chris Aquino, Mario. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mo ang iyong sambayanan ay masilayan ng huwarang pamumuhay at pangangaral ni San Basilio at San Gregorio. Pagkaloob mo sa aming kapakumbabaan, ang iyong katotohanang maaasahan ay aming matutuhan. At sa aming pag-ibig ito ay tapat naming magampanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang sinungaling? Hindi ba ang tumatangging si Jesus ang Kristo? Ito nga ang Antikristo, ang ayaw kumilala sa Ama at sa Anak. Ang di kumikilala sa Anak ay di rin kumikilala sa Ama. Kapag tinanggap ninuman ang Anak, pati ang Ama'y sa Kanya. Pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gawin ninyo ito, mananatili kayo sa Anak at sa Ama. At ito ang ipinangako sa atin ni Kristo, buhay na walang hanggan. Ang isinulat ko sa inyo ay tungkol sa mga nagnanasang magligaw sa inyo. Ang Espiritu'y pinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangang turuan kayo ni numan. Ang Espiritu ay nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay at totoo ang itinuturo niya. Hindi kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Kaya nga, mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na yaon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat iyaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, iyaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niya, ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay nahayag ang pagliligtas.
Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayon sino ka? Tanong nila, ikaw ba si Elias? Hindi po. Tugon niya, ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Anong masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan. Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaias ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya. Ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi nyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betania, sa ibayo ng Jordan, na pinagbibinyagan ni Juan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalet Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal sa kaniyang anak upang maging maayos ang lahat. Ano po ang inyong New Year's resolution? Bago na po ba ito? O yun na naman, taon-taon, yun na lang. Ang New Year's resolution po ay isang personal na promise, commitment to do or not to do something in the coming year. Pangako ito, commitment ito sa sarili natin, unang-una na gawin na o hindi na gawin ang isang bagay para sa bagong taon. Ito po ay po pwedeng mag-range mula sa mga simpleng pangako or commitment sa sarili. Mag-exercise na regularly, kakain na ng healthy, iiwasan ng mga junk foods, hindi na magpupuyat, 8 hours na lagi matutulog. Hanggang sa mga commitment na mas makabuluhan, lalo pat may kinalaman sa pagpapakabuting tao rin naman. Hindi na ako magmumura, hindi na ako magsisinungaling, tatalikdan ko na ang bisyo ko. Lagi na ako magdarasal. Hindi na ako mainggit. O di ba ang gaganda? Kung sana'y natutupad. Ang laki na magiging improvement natin. Physically,
emotionally, psychologically, spiritually. Kung ang lahat ng mga commitment na ito ay natutupad natin. Kaya sayang eh. Sayang kung paulit-ulit na lang. Pero ano nga po ba ang dahilan? Yung iba, sinasabi, kasi naman masyadong mahirap yung mga sineset na New Year's resolution. At tulad niyan, di na ko iinom, pag ganyan yung mga kabarkada mo, mahirapan kang talaga. Yung pipilitin kang, inom na, o not, inom na, inom na. Sa mga misis, ito naman daw ang challenge na resolution. Yung hindi ka na magagalit sa mister mo. Nakaw! Challenge sa mga misis niya. Lalo na yung mga misis na laging galit. Kaya daw ang gawin na lang, padaliin na lang ang resolution. Halimbawa, yung isang sabi, resolution ko, gigising na ako lagi. Pero walang oras ha, kung kailan kong gusto ha. Ano, resolution ba yon? Napakadali naman yon. Subukan mo magumising. Yung iba naman, yung resolution ang pinag-a-adjust nila. Kasi sabi nila, ayaw na raw nilang tumaba. Sabi nila, gusto nila bumata. Ang nangyayari, hindi pa bata, pataba. Sisisihin mo pa yung Christmas, sisisihin mo pa New Year, yung Noche Buena, yung Medianoche. Hello, Mars! October pa lang mataba ka na. Kalain mo yung resolution pa ang mag-a-adjust. Ayaw na doon niyang maging mataba. Kaya iiwasan na daw niya ang mga nakapagpapataba. Iiwasan na daw niya ang timbangan, ang salamin, ang picture o larawan. Minsan kahit hindi iwasan yung papicture, pag nandito at nakikita ko, papapicture. Pero magtatago sa sutana ko, ang dami sa inyong ganyan. Sabi ko, nasan ka? Saan ka? Kalahati na lang yung katawan niya. Ewan ko sa inyo. Nasaan nga ba ang problema? Nasa resolution nga ba? New Year's resolution nga ba? O nasa sa atin talaga? Narinig po natin sa ating mabuting balita ang pagiging totoo at pagiging mababang loob ni Juan Bautista. Bagamat nandun ang kumpiyansa niya sa kaya niyang gawin, sa kakayanan niya, sa misyon na ipinagkaloob ng Diyos sa kanya, nandun pa rin ang katotohanan at kababaang loob sa puso niya. Biruin po ninyo, yung mga inuugnay sa kanyang personalidad, bigatin. Ikaw ba ang Mesiyas? Oo. Ikaw ba si Elias? Oo. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin noon pa mang una? Mga bigatin to. Mga bigatin to. Ibig sabihin, bigatin sa Saint John. Hindi naman ang sabi ng Panginoon patungkol sa kanya, sa mga isinilang, wala pang mas dakila kaysa kay Juan. Bigatin si Juan. Pero sa kabila ng kanyang pagiging bigatin, hindi just o basta-basta. Alam ni Juan kung hanggang saan lang siya. Alam ni Juan na may limitasyon ang kanyang kakayanan, kaya umaasa siya sa mas makapangyarihan kaysa kanya. Tingnan po niyo, sabi niya, hindi ako karapat dapat magkalag ng tali ng panyapak ni Kristo. Kumbaga ang pagitan, hindi lang ganito ang layo ng pagitan. Again, ito yung hindi natin dapat ma-miss kay Juan. Kahit na siya'y bigatin, kahit na may confidence siya sa sarili niya, hindi siya umaasa sa kanyang sariling kakayanan. Alam niyang mayroon mas may magagawa sa kanya, ang mas makapangyarihan sa kanya. At ito'y walang iba kundi ang Kristo, ang tagapagligtas, ang Diyos lamang. So bakit natin napag-usapan yan? Kasi, kaya madalas mapalpak ang mga pangako, commitment o New Year's resolution na yan.
Umaasa tayo sa ating sariling kakayanan. Nasabi natin, kahapon lang, we start things right. Simulan natin ang mga bagay ng tama, sapagkat ang nagsisimula ng tama, most likely magtatapos ng tama. O paano natin sinisimulan ang mga New Year's resolution na yan? I will do this. I will not do this. Gagawin ko ito. Ito ang aking gagawin. Ako, akin, ko, I. Puno na lamang tayo. Nasaan ang Diyos sa pangako na yan? Nasaan ang Diyos sa commitment na yan? Yan ang recipe for disappointment, for failure. Yung dumipende tayo sa ating sariling kakayanan. Mas gusto ng Panginoon yung nangangapa tayo, yung hindi natin alam kung ano ang ating gagawin. Lalo na kung magiging okasyon yon para asahan natin siya, para humingi tayo ng tulong sa Kanya, para pagkabay tayo sa Kanya. Hindi po natin kayang magbago ng mag-isa. Kung kaya nating magbago ng mag-isa, edi sana hindi na nagkatawang ang taong ating Panginoon upang tulungan tayo. Edi sana wala ng grasya. Kaya nagkatawang taong Panginoon, kaya may grasya. Hindi po natin kaya na magbago, magpakabuti. Umiwas sa tuksong nag-iisa. Kaya nga maliwanag ang sabi niya, turn away from your sin and believe in the gospel. Hindi basta sinabing, taligdan ninyo ang inyong mga kasalanan. May kombinasyon yan. Maniwala kayo sa mabuting balita. Anong sinasabi sa ating unang pagbasa? Manatili tayo kay Kristo. Parang yung sinasabi mismo ng ating Panginoon sa John 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. Apart from me, you can do nothing. Ako ang puno ng ubas, kayo mga sanga. Wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Oy, Father, may nagagawa naman ako I'm doing well naman kahit di ako nagsisimba. Ay, di ako masyadong nagdarasal Okay. Pero hindi ibig sabihin yan, may nagagawa ka ng maganda. Ang sinasabi ng Panginoon na nagagawang maganda, long-lasting, everlasting. Hindi napapagod, hindi nangihinawa, mapagod mo, mamamahinga lang, pero nandun ang fulfillment sa buhay, nandun ang kaligayahan. Ilang beses tayo nakabalita ng mga taong we thought we're doing well, pero kabud na lang, madidepress, kabud na lang, magkakaproblema, kabud na lang, magpapakamatay. Kahit naman po yung isang sanga na hiwalay sa puno, akala mo buhay pa Lalo na yung kahihiwalay lang. Bakit? May dahon pa Very green pa But it's just a matter of time. Hintayin mo, malalanta na rin yun. So ganun ang taong hiwalay sa Panginoon. Pwedeng you thought, you might think, you're doing well, but actually hindi, sapagkat hiwalay ka Mapapagod ka rin. At yung pagkapagod na burnout talaga, at yung pagka-burnout talaga na walang saya. Iba yung pagkapagod na may saya. Mamamahinga ka lang, sisigi ka na naman. Pero yung pagod na parang walang katotohanan, yun ang pagod ng hiwalay sa Diyos. Kapag tayo'y nakakabit sa Diyos, nakaasa sa Diyos, masasabi natin yung sinabi ni San Pablo sa mga taga-Pilipos 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Sipin po ninyo yung mga pagtitipan sa kasal. Yung mga pangako sa kasal. Pangako tulad ng, ikaw lamang ang aking ibigin at itatanging karugtong ng buhay ko ngayon at kailanman. Kailanman, hindi kita pagtataksilan. Mahirap yan. Lalong-lalo na sa panahon ngayon. Nasabi nga sa social media kamakailan, may naglukong tomboy. Ay nako, pati mga tomboy nagloloko na. Pati mga bakla nagloloko na. Ano sabi ni Rufa Gutierrez? Nakatatakot ng mag-asawa? Kasi ngayon kahit hindi mayaman, kahit mahirap lang. Ngayon kahit hindi pogi, kahit hindi maganda, pangit, nagloloko na. So mas mahirap yung pangako ngayon sa kasal.
Mas mahirap mag-maintain kayo ng pangako at commitment sa kasal. Yan ang dahilan kung bakit kayo nagpapakasal sa simbahan. Yan ang dahilan kung bakit bawat pangako sa simbahan, dinudugtungan o nasa konteksto ng sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Because you are acknowledging, mahirap ito, Panginoon. Mahirap yung pangako at commitment na ito sa asawa ko. Pero sa tulong mo, sa grasya mo, kakayanin namin ito. Di po natin kayang mag-isa. Kailangan natin ng tulong ng Diyos. Kaya isurrender natin ang ating buhay sa Kanya. Hayaan natin siya magpatakbo ng buhay natin. Hindi yung siya nagpapatakbo ng buhay natin, tayo pa rin ang nagdidikta. Oh, bakit ka kumaliwa? Bakit ang bagal? Bakit naman ang bilis, Lord? Hayaan natin siya. Kahit di natin intindihan kung saan siya pupunta, kung saan ililid ng Panginoon ang buhay natin. Sanayin natin ang sarili natin ng ganon. Na ang tinutupad natin ay ang kagustuhan ng Panginoon. Kahit sa mga simpleng bagay, ito ba ang gusto ng Diyos na kainin ko? Ito ba ang gusto ng Diyos sa bagay na meron ako? Ito ba yung gusto ng Diyos na tao sa buhay ko? Lagi nating itatanong yon. Mas maganda kung may struggle eh. Mas maganda kung nasasaktan tayo eh. Mas maganda kung nandun yung sarili nating gusto pero ang ipapanalo natin ay yung gusto ng Panginoon. At kung minsan o kadalasang hindi natin masunod ang gusto ng Panginoon, mangungumpisal tayo, hingin tayo ng tawad sa Kanya. Maganda yung araw-araw, we are examining our conscience. Sa araw na ito, pinanalo ko ba ang kalooban ng Diyos sa buhay ko? Ano yung mga ginawa ko? Natuwa ba ang Diyos dito? Kalooban ba ng Diyos ito? Mas maganda yung araw-araw na gano'n. Araw-araw sanayin natin na tinutupad ang kalooban ng Diyos para sa atin, para sa pamilya natin. Nang sa gayon, mabasag ang puso natin. Mabasag ang puso nating makasarili, makasalanan, mayabang, so that God may create a clean or a new heart in us. Yung pusong masunurin na, yung pusong mababang loob na, yung pusong nakukontento na kahit sa mga simpleng bagay, yung pusong hindi na mapapakali kung wala siya sa ating buhay, yung puso na sumasampalataya na at nagtitiwala. Sa gayon, kahit ano pang pangako, matutupad natin because we shall not do it alone. Gagawin natin yun sa tulong ng Panginoon. Ito po sana mga kapatid, ang ating ipagdasal sa ating banal na pagdiriwang ngayon. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa Hindi ako magtututan. ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringgin ng Diyos sapagkat alam niya ang samo pinagdaraan. ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kaniya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pumikit tayo. ang samo Panginoon, ko. alam na alam ko ang mga gusto ko at dapat na mabago talaga sa buhay ko. Pagmumura, pagiging mainitin ng ulo, maikling pasensya, bisyo, pagsisinungaling, panunood ng porn, pagiging mayabang, pagiging masungit. Alam na alam ko eh. O minsan,
mag-aalangan pa, isisisihin ko pa yung iba, sisisihin pa kita, sisisihin ko pa yung sitwasyon. Panginoon, tulungan mo akong maging totoo sa sarili ko at aminin ko talaga na nagkakaganito ang buhay ko dahil sa hindi ko pagsunod sa iyo. Huwag ko nawang ipilit ang gusto ko. Huwag ko nawang ipilit ang nakasanayan ko. Tulungan mo ako, Panginoon, na makapagbago. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Masalamatan sa siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Yang mga napapakong pangako ng pagbabago, yan ang mga nagiging dahilan kung bakit ang tagal matupad ng mga magandang balakid sa atin ng Diyos. Hindi tayo nakako-operate sa Kanya. Hindi tayo nagpapagabay sa Kanya. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi po pwedeng ibigay ng Diyos sa atin ang biyaya na hindi tayo handa. Kung lalapit kay Jesus, kung lalapit kay Jesus. papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin ang alay at pasasalamat namin, mga bunga ng pagsisikap sa iyong dambana ay iniain. Tinapay at alak ay basbasan upang ito ay magbigay ng kagalingan bilang pagkain at inuming banal na dulot ay buhay na walang hanggan. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga laman sa ating lupain bubungang mainam. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin ang alay at pasasalamat namin, mga bunga ng pagsisikap sa iyong naman ay iniain. Tinapay at alak ay basbasan upang ito ay magbigay ng kagalingan bilang pagkain at inuming banal na dulot ay buhay na walang hanggan. Sa iyo ako maghahangad
salamat sa banal na pangalan ng Panginoon. Ako ay tatawag. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin ang alay at pasasalamat namin, mga bunga ng pagsisikap sa iyong dambana ay inihain. Tinapay at alak ay basbasan upang ito ay magbigay ng kagalingan bilang pagkain at inuming banal na dulot ay buhay na walang hanggan. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa dambana ngayong kami naghahain para sina San Basilio at San Gregorio ay magkunita sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa ikatutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong sina San Basilio at San Gregorio ay pinararangalan sa pamumuhay nilang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay iniahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy hanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinag-isang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Danis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin ang ating mga kakilalang yumao na. Pagdasal natin sila. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banalan na muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka sa mga hinangalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami
sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi po niyo noon, sinasabi niyo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, peace be with you. Peace. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Agnus Dei qui tonis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaaneyahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Pagpasan mo sa mundo, ila Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang ay dumadalangin ang pinananaligan ng uliran naming sina San Basilio at San Gregorio ay maipahayag namin at ang itinuro nila ay magawa naming ganapin sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama
Ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mo ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pagkibakan namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming po salamat sa inyong pakikisa sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa ibang tao. Maraming po salamat sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sink in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Amen. Salamat po sa ngalan ng Ama at ng Anak